natin sa harap ng Diyos? Una, tayo mga trustees. Pangalawa, tayo mga stewards. Pangatlo, partners ng Panginoon Diyos sa kanyang gawain. Anong pagkakaiba ng trustees sa steward? Trusteeship sa stewardship. Anong pagkakaiba nila? Kung tayo trustees, meron tayong tinanggap. Kung tayo steward, ginagamit natin yung tinanggap nating bagay. Trustees, pinagkatiwalaan. Kung ikay steward, yung pinagkatiwalang bagay sa iyo ay dapat mong gamitin. So itong trustees, more on receiving ito. Meron kang tinanggap sa Diyos. Samantalang stewardship, yung iyong execution ng bagay na yon, kung ano man yung binigay sa iyo ng Panginoon. At hindi naman tayo mga trustees, mga stewards ng Panginoon, tayo rin ay mga partners kasama ng Diyos sa kanyang gawain. At kung tayo kikilos sa gawain ng Panginoon Diyos, dapat nating isipin, gawin natin ito, not from a sense of duty, but a sense of privilege. Maraming mga Christian na may burnout sa ministry dahil tinitignan nila ang gawain ng ministeryo bilang isang sense of duty. Tingnan natin, hindi ito isang sense of duty, but a sense of privilege. Na ibig sabihin, pribilehiyo pa nga ito mula sa Panginoon Diyos. Yung opportunity na kumilos sa kanyang ugasan, yung opportunity na kumilos sa kanyang gawain, mag-participate sa kanyang mission. Kung tayo nga ay mga alagad ng Panginoon sa kapanahunang ito. Magpasalamat tayo sa ating bansa, meron tayong freedom. Meron tayong kalayaan na humawak ng Biblia, kalayaan na magbasa, mangaral ng Ebanghelyo. May mga bansa sa mundong ito na bawal magsigaw ng pangalan ni Kristo. Ngunit ang nakakalungkot, kadalasan sa isang malayang pook, doon naman nagiging complacent ang mga Kristiyano. Kahit sa church history, nung panahon ng AD 300, na si Constantine ay nasabing kumikilala kay Kristo, doon naging linyad ang mga Kristiyano hanggang mabura ang mga tamang doktrina ng banal na kasulatan. Samantalang nung panahon na pinipersecute sila 1st century, 2nd century, at bago tumuntong ang 3rd century, mainit sila na nangaral ng pangalan ni Jesus. Mula sa maalagad kay Peter kila John hanggang sa pagtawag kay Paul, handa silang mamatay sa pangalan ni Jesus. Isa lamang alagad ni Jesus na namuhay o namatay sa tinatawag nating natural death, na physical death. Siya ay si John the Beloved na nagsulat ng Revelation sa island of Patmos, pero lahat ng alagad ni Jesus ay na-persecute hanggang sa kamatayan. Si Andrew ay kinaladkad ng buhay sa pamamagitan ng kabayo. Si James ay binato sa isang mataas na gusali. Si Peter ay pinakong patiwarik dahil ayaw niya ipako tulad ni Jesus Christ, para sa kanya mababa siya kumpara sa Panginoong Jesus. At kahit si Pablo, siya pinagutan ng ulo. At meron isang istorya na nag-record sa kanyang aklat na si Paul daw ay pinagutan ng ulo. 3 beses bumagsak ang ulo nito sa ground, na pinapakita, maaring daw, sabi ng isang unbeliever na writer, historian, baka yun ang kanyang sinasamba na Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit. Kahit na sa huling yugto ng kanyang buhay, sumasamba siya sa kanyang pinapangaral, ang buhay ng Diyos, iisa sa 3 persona. Handa sila magbigay ng kanilang buhay. At merong reason, dahil ang Christianity ay factual. Ang Christianity ay buhay. Christianity is life. Pansinin niyo yung mga kabataang mga aktivista. Pansinin niyo yung mga komunista. They are willing to give their lives. Pero tayo, bilang mga Kristiyano na nakikilala sa isang buhay na Diyos, hindi kaya dapat masigit ang ating attitude pagdating sa martyrdom sa attitude ng mga aktivista? Ang involvement sa ministry ay privilege, hindi isang obligasyon. Hindi isang obligasyon na magpapabigat sa ating mga balikat. Ngunit, isang pribilehiyo na dapat pasalamatan ng Panginoon na tayo iniligtas sa kasalanan, binigyan ng destiny doon sa kalangitan, at dito sa lupa, binigyan ng karapatan maging anak niya at makiisa sa paghahayag ng kanyang dakilang pangalan. Ano ang mga motives natin at purposes kung tayo involved sa gawain ng Panginoon? Ano yung dapat natin mga bagay na dapat natin mga makita? Number 1, there is a need. There is a need. Merong pangangailangan. Ano yung pangangailangan? Nakita ni Jesus na merong kailangan yung mga tao sa kanyang kapanahunan. Ano yung needs ng tao? Bakit siya aktibo? Bakit siya merong sympathetic? Bakit siya sensitive?
Kanina nakita natin na they were bothered by the wolves, the Sadducees at yung mga Pharisees. Nakita natin na sila unable to help themselves and no shepherd to guide them and protect them. So, ang motibo sa ministry, nakita natin, there's a need. People need the Lord. Kailangan ng mga taong Diyos, mayaman at mahirap, may pinag-aralan o mangmang, bata o matanda, lalaki o babae, there's a need. Kailangan nila ang isang Savior. Dapat nilang makita na ang salvation na hindi nakukuha sa religion, na ang salvation na hindi nakukuha sa good works, na ang salvation ay nakukuha lamang simply by trusting the Lord Jesus Christ as their personal Savior. There's a need. Number 2, to fulfill the purpose of God. Isa pa sa motivation ng isang Kristiyano involved sa ministry, ang pagtupad sa layunin ng Diyos. May layunin ng Diyos sa mundong ito kahit ano pang mangyari. Kahit magkaroon pa ng madigmaan, kagutuman, may layunin ng Diyos sa mundong ito. Ayun ang ating motibasyon. Pangatlo, ang ating ma-express, ang ating mga spiritual gifts. Alamin natin kung ano yung spiritual gift, gamitin natin ito. Kapag merong gift sa teaching, kapag merong gift sa gift of giving, ano yung alam mong pwede mong gawin, alam mong kaloob ng Diyos sa iyo, gamitin mo ito, huwag mong pabulukin, bungkalin mo ito, ibahagi sa ibang tao. We must speak for God. Bilang mga manggagawa ng Diyos, dapat din natin ma-develop ang ating pagiging workers. Paano ito? Number 1, yung attitude ng grace orientation. Magkaroon tayo ng mga attitude na kung tayo naligtas sa biyaya, mananatili tayo sa gawain sa Diyos dahil sa biyaya. Hindi dahil sa meron tayong alam, hindi dahil sa malakas tayo, hindi dahil sa meron tayong kakayanan, but because of the grace of God. Naalala ko si Shakespeare kapag siya ay nagsusulat, sa kanyang closing, nilalagay niya, by the grace of God, I am. At kahit na si Paul sa kanyang sulat sa Book of Romans, lagi na sinasabi, sa biyaya ng Diyos, ako'y ako. Dapat natin tanggapin na dahil lamang sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo nananatiling buhay. Hindi pwede magmalaki ang isang tao sa kanyang kakayanan, sa kanyang talino. Dahil kapag nais ng Diyos na mawala ka sa buhay na ito, sa mundong ito, kahit sa anong oras, pwede kanyang kunin sa kanyang kapangyarihan. At hindi natin pwedeng tanungin ang sovereignty ni Lord sa kanyang mga ginagawa. Grace orientation. Makita natin, kakayanin natin, hindi dahil sa ating sariling kakayanan, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos para umabot na marami pang kaluluwa kung saan tayo po na nais pumunta. Number 2, prayer. Patuloy na pananalangin. Dapat tayo tumawag sa Panginoon Diyos at ang panalangin ay hindi lamang mga saulong panalangin. Ang panalangin ay kung ano ang nasa iyong damdamin. Directly, you can pray to God wherever you are, whatever you do, pwede kang tumawag sa Kanya. Pananalangin. Isa ito sa mga ginagawa ng dyablo, ng kaaway. Sa maraming bagay, pwede tayo maging busy, pero sa ating prayer life, kapos tayo. Meron sinulat minsan si Chuck Swindoll, the plug-in drug. Alam niyo ba yung plug-in drug? Pinapakita rito sa statistic, kahit saang bansa na merong teknolohiya, mas maraming pinupundar na oras sa mga tao sa television kaysa sa mga essential na bagay.